May nakuha sila. Inilalagay pa nila ito sa apoy, no? At sinasabing hindi daw ito umiinit. Mga metal na hindi umiinit. Platinum nga kaya ito. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon para malinawan kayo mga ka-treasure hunter kung ano-ano itong mga iniihaw nila na sinasabi nilang platinum. Kaya tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Mabubutas ito. Kung mabubutas daw, hindi. Ito na yung Lamig-lamig, eh. platinum sinusunog namin. Hindi pa rin siya umiinit. Ito na sir. Yung request nyo na sunugin uli namin, ito na. May 10 minutes na po to na sinusunog namin. Pero hindi pa rin siya umiinit. Papatungan na lang po namin ng kwan. Papatungan namin ng kwan, tabo. Para makuha nyo, halos 10 minutes na po yan na kinukuha namin, sinusunog. O, yan. Yan po, sir. Magandang araw po sa inyong lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa bidyong na ipadala sa atin. Sila daw ay nakakuha ng platinum at inilalagay nila ito sa apoy at sinasabing hindi daw umiinit at ito ay platinum nga. Basihan nga ba na kung ilalagay sa apoy ay platinum na agad? No? Yan po ang ating tatalakayin ngayon, kaya huwag kayong kukurap. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters. No? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. No? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at para po umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. No? Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay continue sa isa na naman pong napakagandang topic, no, na atin pong pag-uusapan. No. Ito po ay ang video ni KTH, no, na may iniihaw, no, may inilalagay sa apoy, no, na bakal, no, metal at sinasabing itong araw ay platinum. Ano nga ba ang platinum? No? Ang platinum simple lang. No? Mabigat, sobrang bigat. No? At bukod sa mabigat, makintab, no? Hindi nangingitim. Ang platinum po ay kahit mabaon sa lupa, kahit sa putikan, gaano katagal yan, corrosion resistant, acid resistant at hindi po siya basta-bastang kumukupas at hindi nangingitim. No? Always makintab ang platinum, parang stainless ang platinum. At ang platinum ay high temperature, no? Mataas din ang kanyang tinatawag na melting point. Mabot ito ng 1,700 degrees Celsius. No? Yung iba, 1,500 degrees Celsius. Maraming uri ang platinum, mayroong 6 po sila na pamilya. Pero ang PT, yan po ay platinum standard, no, na ginagamit sa mga jewelries, mga kwintas, singsing, alahas, at gumagamit ng platinum ang mga iba pang mga teknolohiya kagaya po ng mga electronics, no, mga circuit boards, no, ng cellphones at mga spaceships gumagamit din ng mga platinum. Yung makina ng eroplano ay ginagamitan ng platinum, yung tinatawag nilang high octane nozzles. Doon po sa loob ng makina, yun pong dinadaluyan ng gasolina o high octane gasoline fuel. Yun po yung platinum, hindi po yung tambutso.
Kasi mali yung mga sinasabi nilang tambutso ng eroplano ay platinum. Hindi po platinum ang tambutso ng eroplano. So, ang platinum ay hindi basta-bastang nainit sa apoy na kahoy, no? Kasi high temperature eh. Melting point niya mataas. Ibig sabihin, ang kaya lang tumunaw sa kanya ay ang oxyacetylene, no? Mga high temperature blue torch. Yung pong mga blue torch na mababa po ang binubugang pressure, hindi ganun kainit, ay tatawanan lang yan ng platinum, no? Pero hindi batayan yan, yan pong init para po malaman na siya talaga ay platinum. Sa kadahilan ng may mga metal, no, na mas mataas pa ang melting point kaysa sa platinum. So, ang mga halimbawa na pwedeng pumantay, no, o sumubra pa sa platinum na mga metal ay ang titanium, no. Ang titanium, ang metal, no, na hindi basta-bastang nainit kapag iniinitan. Ayon po sa Google, no, sa ating na-research, kung diskumpiyado kayo, pwede kayo mag-research, no, sa Google o sa libro. Ang titanium ay isa sa high temperature metals, no. Mataas ang melting point na hindi rin basta-bastang tinatablan ng init, no. Pag hinipo mo ay hindi nainit masyado. Yan po ay ayon sa ating research, no. At ang titanium ay napakaganda, no, sa kagamitan po ng mga spaceships, mga missiles, mga eroplano, sapagkat ang titanium ay matibay, mataas ang temperature, no, mataas ang melting point, matibay siya sa init. Kaya ito ang karaniwang ginagamit po ng mga gumagawa ng eroplano. Ginagamit din ang titanium sa mga jewelries, no, sa mga makabagong panahon sa ngayon. Ang China ay malaki po ang ambag nila sa paggawa po ng mga alahas na yari sa mga titanium, no. Matibay na, magaan, makintab, hindi tinatablan ng asido, hindi kinakalawang, at maganda, no. Magaan siya, hindi mabigat. Kaya ito ang advantage ng titanium. At higit sa lahat, mura pa, no? Hindi kagaya ng platinum na hindi kaya nating bumili, no. Matibay ang titanium, makintab, hindi kinakalawang. Ganon din naman ang platinum, subalit ang pinagkaiba nila yung tinatawag na presyo, no? Mahal kasi ang platinum, mura ang titanium. Pero kung pangsuot lang, no, sa kagamitang pangalahas, ay maganda gamitin ang titanium. Ginagamit din ang titanium, no, sa mga surgery, no, sa mga medical devices, yung mga ginagamit nila sa dental, no, sa mga ngipin, yung metal ng mga pustiso, no, ginagamitan din nila ng titanium. Ayon po sa ating research. So, pangalawa, bukod po sa titanium, ano pa ang pwede nating maihalin tulad, no, doon po sa kanilang iniihaw-ihaw na sinasabing platinum daw. So, ang molybdenum, no, isa rin ito sa pwedeng maihahambing natin doon sa metal na kanilang nakuha. Ang molybdenum ay para siyang bakal lang, no. Hindi naman siya ganun kakintab, pero matibay, no. Mataas din ang kanyang melting point, no. Maabot sa 2,000 degrees Celsius pataas. At masasabi nating isa rin ito sa fire resistant, no. Molybdenum ay ginagamit din ito sa mga alloy, pangpatigas, pangpatibay, no.
at sa mga electrical companies, sa mga gumagawa ng mga sasakyan, no? Mga barko, at kung ano-ano pa na pwedeng paggamitan nito pong metal na mga high temperature, katulad po ng mga molybdenum, no? Magkasama itong dalawa, itong titanium at saka molybdenum. Although hindi ganun ito kamahal, no? Mura lang ang mga ito. At pwede ninyong makita ang presyuhan nito sa online, sa Google. Hindi ito kasing mahal ng mga platinum. So itong kanilang mga nakuha, no? Maihahambing natin, mailahalin tulad natin. Ito pong kanilang mga nakuha na hukay na pinapainitan, posibleng molybdenum, no? Kasi para siyang bakal. Hindi siya titanium kasi ang titanium magaan. Maaring mabigat yun. Sa itsura pa lang parang mabigat. So high temperature na mabigat ay papasok dyan yung molybdenum, no? Parang yun ang kaparihas niya. Yan po ang aking judgment, no? Sa mga marurunong, magagaling, pwede po kayong magdagdag ng inyong komento kung ano po ang inyong tingin doon po sa kanilang nakuha na pinapainitan. Pero sa aking pag-aaral, sa research natin, ay lumalabas na ito po ay hindi platinum. Kasi ang platinum, makintab yan. Makinis talaga yan, hindi nangingitim. At sa itsura pa lang yun na nangingitim, no, ay hindi papasa sa platinum. Always ang platinum makintab yan. Hindi yan nangangalawang, hindi nangingitim. Kaparehas ng ginto. At mabigat pa yan sa ginto ang platinum, no? Hindi lang basihan yung apoy, no? Iihawin natin, iinitin natin, kung hindi ang basihan niyan ay ang mapasuri sa mga dalubhasa, sa mga jewelers, yung mga namimili ng alahas. Sila po ang expert dyan. Kung mayroon kayong nakita na makintab, mabigat, hindi tinatabla ng asido, yun nga, isa sa testing nga nun, yung pag pinapainitan, no, hindi umiinit, prospect na yun, pero hindi pa yun ang pinakabatayan, no? Kailangan dadaan sa proseso, sa pagtesting, bago masasabing ito talaga ay platinum, no? At idagdag ko pa, ang mga precious metals katulad ng platinum ay mayroon siyang number, no, symbol na nakaukit. Ito ay ang P at saka T, no? Number 950, no, 850, 750, no. Yan po ang mga tatak ng platinum. Karamihan 950, PT 950, no, 850, no. At kapag wala tayong makitang mga number na PT, no, mga C, kung ano-ano, yan po ay hindi masasabing legit platinum. Usually kasi lahat ng mga gumagawa ng mga precious metals bars, no, ay mayroon talagang symbol, no, precious metal symbol, kagaya ng gold AU, no, mga silver, may mga tatak yan na symbol sa metal elements, no. Mga IR, iridium, no, OS, osmium, rhodium, no, RH, rhodium, ruthenium, may mga symbol sa una, no, mga letters na kasunod ng mga 950, 850 o 750. Kapares din sa gold, no, na mayroon nakalagay 18K, 14K, no. May mga siguro mayroong mga walang tatak kapag ito ay pinasadya, no. Pero pagdating sa mga bar, no, kaparehas ng mga platinum bars, lahat halos yan ay mayroong tatak, mayroong symbol na nakaukit dun po sa metal. Pag wala, ay masasabi nating maaring hindi legit. 100% na hindi legit. So yun lang po ang ating judgment, no. Maaring hindi ito platinum, no. Kung sa tingin ninyo platinum, ay kung nagkakamali ako, pwede ninyong ipasuri sa
mga jewelers, yung mga namimili ng ginto, namimili din sila ng platinum. Actually, ang mga namimili ng gold, no, mas mataas ang gold sa kuha nila kaysa sa platinum. Mas mababa yung kuha nila sa platinum. 1.5 lang yung per 1 gram sa platinum sa Pilipinas. Pero mas mahal yan sa ibang bansa. Mas mababa sa atin. So sa mga nagsasabing saan magbenta ng platinum, ay hindi mahirap ibenta ang platinum. Kahit sino sa buong bansang Pilipinas, sa mga namimili ng gold sa inyong lugar, ay bumibili din ng platinum yan. Kasi precious metals yan. Huwag na kayong maghanap sa online. Diretso doon sa mga namimili ng gold, namimili ng platinum yun. So, hanggang dyan na lamang, no? Sana po ay nakapag-ambag na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa mga nakukuha ng atin pong mga ka-treasure hunter na napapagkamalang mga precious metals, no? Kung kayo po ay mayroong mga video, mayroong mga natuklasan na mga kakaiba, pwede po ninyong ipadala sa atin yan at sisikapin nating bibigyan ng analyzation, no? Sa lahat po ng hindi natin nakita, no, na mga video, mga photos, pasensya na po sapagkat sa dami ay hindi natin lahat nabibigyan ng oras ang inyo pong mga napapadalang mga videos at saka photos. So, thank you very much. Hanggang susunod, to po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.